Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga ginagawa ng ating gobyerno na tila baga minamaliit nila ang katalinuhan ng mga Pilipino. They are insulting the intelligence of Filipinos. Okay. May mga post ng sa social media ng mga media outfits na report galing sa gobyerno na lumalabas na gumaganda ang takbo ng buhay ng mga Pilipino. Okay, dito sa Rappler, bago lang na-post 42 minutes ago. Sabi dito, breaking. The Philippine economy grows by 5.2% in the third quarter of 2024, below, mas mababa, below analyst expectations and lower than the 6% gross domestic product growth in the third quarter of 2023. Okay. So, lumaki ang ating ekonomiya ng 5.2%. So, sa ibabaw, makita, wow, congrats. Kaya lang, basahin mo ang mga comments. Halos lahat ng comments negative ang dating sa taong bayan, sa mga nag-comments. Basahin natin Wens, sabi nyo, nandito, tawa na lang, but ang consequences nito ay laging-lagi sa bayan ang apektado. Unless super yaman ka na para hindi maapektuhan. Kaya sa 2025 election ay bumoto ng progressive leaders. Sa ganon, hindi sayang ang buwis natin. This is a negative. Hindi siya naniniwala. Diane Isabel Emsting, sabi niya, dapat naka-bold or all capital ito sa caption, below analyst expectation and lower than 6% gross domestic product ang third quarter. So again, negative. Darren Flores, ang bagal. Nakakahinayang yung manpower ng Pilipinas, napakalaki sana ng potential pero mapalakas yung economy and yung VAT and other taxes naman sobrang taas pero di ma-utilize ng maayos. Highs. Di ba? So binabasa ko lahat ang mga comments. Si Aries P. Garcia, para sa mga nakaupo lang yan. Gumanda talaga buhay ng mga nasa gobyerno. Agree kayo dito? Kung nakapwesto ka, yes. Maramdaman mo yung ganda ng buhay. Paano yung hindi nakapwesto? Yung nasa laylayan. Yung isang kahig, isang tuka. Yung mga daily age, minimum wage earners. Ang mahal ng bilihin. Maramdaman ba nila yung 5.2% na pagtaas economic growth? Okay. Si Peter Kuntapay. Ito, matindi. Sabi niya, baka doon sa House of Representatives lang yan. Thieves na yung kawatan. Sila lang, yung mayaman. Daman-daman nila yung pag-asenso. Dodong Dilapas. Korakot Pamor. Dapat talaga magamit ng tama yung pundo ng bayan. Di kung kaninong bulsa napupunta. Mga buhay pa sinusunog na sa impyerno, mga kaluluwa nila. And then si Andrio Baldonado, sabi niya, wala akong nararamdaman. Leon Escala, businessmen hated reports like that. Government report lang kasi, papugi. And then si Bibiana Seraka, sabi niya, kalokohan. Romel Tasara Soria, sabi niya, yehe, bababa na ba presyo ng bigas, karne, gulay at prutas? Pakisagot ko sino bang sasagot dito? Department of Agriculture o si Speaker Martin Romualdez? Yeah. 5.2% economic growth, third quarter. Anong epekto sa taong bayan? Maipababa ba niya ang presyo ng bigas, gulay, karne at iba pa? Good question.
Gerald Banas Katamora. Ikwento nyo sa pagod yung data na yan galing kay Bangag at Recto. Pweh, di ramdam ng mga Pilipino kasi false report. Si Ab Bisbal. Economic growth para sa mga politiko at kaalyado. Again, yun ang sinasabi. So, wala pa akong, ang daming comments ito, wala man lang akong nabasa na positive comments yang ibinibida nila na 5.2% economic growth ng third quarter. Okay. Punta tayo sa isang yung dumami daw ang trabaho for September. So unemployment rate bumaba. Okay, ito post ng Philippine Star. Sabi dito, the number of unemployed Filipinos dropped to 1.89 million in September from 2.07 million in the previous months. So, wow, dumami ang trabaho. Kukunti na lang, kumunti yung unemployed. Basahin natin ang mga comments. So, hindi na nila maloko ang taong bayan ngayon na nag-iisip. Okay. Earl Magdale. Kilala ko ito. Kaibigan ko ito, Pastor. Kumusta, Pastor Earl? Onya, nga naman, nga sigig ayuda. O bakit daw? Siging bigay ng ayuda kung totoo na dumarami ang trabaho sa Pilipinas. Ray Back. Sabi niya, pati kobrador ng Huiting at Tupad isinali sa mga na-employ. Si Dave Miagar Salvio. Hindi na ito nakakagulat dahil kita nyo naman ang priority ng gobyernong ito ay ang pag-eliminate ng kanilang mga kalaban. Walang gawa, puro lang ngawa. Ubos na ang pera ng Pilipinas at patuloy na lumulubo ang utang natin. Sa kabila niyang makikita naman natin ang paglubo din ng yaman ng mga congressman kagaya ni Saldico at Romualdez. Okay, may nag-reply. Ang daming reply dito. 20 reply. Ray Piroy. Kaya dapat imbestigahan ang confidential funds. Si February 23, wala nga maipakita gobyerno, puros yung bulsa lang. Felix Pangilalwan, ubos na rin siguro pondo ng PhilHealth at Maharlika Fund na ginawa pang urgent ang pagpasa ng bill. Wow! Si Roy Peroy, sabi niya, wow, salamin pala basihan. Kaya salamat sa Diyos nagkaroon ng investigasyon sa Kongreso. Okay, so punta tayo. Gary Asuncion Pablo. Sabi niya, magbibigay ng mga farm inputs sa mga nasalanta ng bagyo dito sa bayan namin. Pero, yung mga nakatayo na palay at di nasalanta, sila nabigyan ng ayuda, tapos yung mga nasalanta at walang naani, sila walang nakuha. Nako, ano ba ito? Pili-pili lang? O lalong mag-init ang taong bayan. Ang nasalanta, hindi nabigyan ng assistance. Ang hindi nasalanta ng pananim, silang nabigyan. Talagang palakasan. Belia Rabelo, sabi niya, lalong pagdami ng nagugutom. Okay, speaking of nagugutom. Kung totoo, itong gumaganda ang ekonomiya, kung totoo, dumarami ang trabaho. Bakit? Yung survey ng SWS for the month of September, tumaas yung bilang ng nagugutom. Compared nung second quarter, survey ng SWS, 19.6% pala ang nagsabi nakaranas sila ng involuntary na gutom. For third quarter, tumaas ng 26.2% yung nagsabi
na nakaranas sila ng gutom. Dumarami ang nagugutom. Dumarami ang mga pobre according to survey ng SWS. Para sa akin, ang paniniwalaan ko yung SWS dahil ito may kredibilidad, matagal na, it's a non-government organization, public service lang ginagawa nila. Kaya kung ano ang totoong picture, inilalabas nila. Ito naman sa gobyerno, sa statistics ba o sinong na gano'n, NEDA, wala, I'm sorry. Binasa ko lang yung mga comments ng netizens, hindi sila naniniwala. So please, huwag niyong insultuhin ang intellectual capacity ng mga Pilipino. Lumang tugtugin na yan.